Hello po mga kababayan, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po, meron na naman po tayong panibagong reaksyonan at bigyan ng reaksyon itong mga nangyayari nga sa Philippine politics, no, dito sa ating bansang Pilipinas, na kung saan ay ito po ang balita ngayon at good news po ito para sa mga galit kay Sara at bad news po ito para sa mga supporters ni Sara na mga bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi na tinatawag nilang DDS. 'Di ba? So ito po mga kababayan, ito po ay galing sa People's Tonight sa kanilang Facebook page. Ito po isang news page na nakasaad po dito mga kababayan at nakapost po sa page ng People's Tonight. Ayan po, People's Tonight patungkol kay Sara. So ito po mga kababayan, nakasaad po dito sa post ng page na sa 66 page report ng House Quad Committee nitong Martes, June 10, inirekomenda nito na kasuhan si Vice President Sara Duterte at kanyang mga kasamahan sa mga sumusunod technical malversation laban kina Vice President Sara, Office of the Vice President, Special Distributing Officer Gina Acosta at Department of Education Special Distributing Officer Edward Paharda at sa umano'y paggamit ng confidential fund sa ibang dahilan. So, falsification. Una, technical malversation. Pangalawa, falsification kaugnay sa questionable acknowledgement receipt na naglalaman ng fictitious names or yung mga inventong pangalan na walang record sa walang birth certificate, marriage contract at date certificate sa PSA. So, yun po ay tinatawag na falsification. Ayan, multiple errors at similarities sa penmanship at perma. Oo, so pareho pirma, iba-ibang pangalan pero walang record. Yun po ay pangalawang kaso. So unang kaso, technical malversation. Pangalawa, falsification. And then pangatlo, perjury. Laban kina Vice President Sara at Acosta dahil sa notarized certification na nagsasabing ginamit ang confidential fund for necessary and legal purposes. So yun po yung pangatlo. Ang pang-apat, bravery or bravery laban kay Vice President sa kaniyang dating Head Executive Assistant na si Sunshine Paharda sa di umano'y pag-aalok at pamimigay ng cash envelope sa DepEd employees. O naalala nyo po si Gloria Mercado na kung saan isa din po ito sa nagreklamo sa Quad Committee hearing noon na binigyan daw siya ng sobre at pinatong daw sa kanyang lamesa at hindi daw niya po ito'y ginalaw kasi hindi niya po alam kung saan ito at para saan ito at issue nga daw po itong kay Sara sa confidential fund kaya hindi daw po niya ito tinanggap kasi baka madawit siya. Na kung saan ito po ay pinangatawanan ni Gloria Mercado na totoo na may envelope. So, bukod doon mga kababayan sa bribery, ito naman, plunder laban kay Sara, Edward, Sunshine Paharda, at kay Major General Nicolas Mimpin at kay Colonel Dennis Nolasco, kay Colonel Raymond Dante Lacheca, dating DepEd Undersecretary Annalyn Sevilla, Office of the Vice President Chief of Staff Sulaika Lopez, at Office of the Vice President Bid and Awards Committee Chairperson Limuel Ortonio at sa umano'y pangungulikta ng 50 million sa kabuuhang 612.5 million ginamit ng Office of the Vice President at Department of Education. At inirekomenda rin ng Quad Committee hearing na amyendahan ang Secretary of Bank Deposit Law to ensure that information as to the bank accounts of government funds should be accessible to Congress given certain safeguard and guidelines. So yan po ang nakasaad mga kababayan sa People's Tonight. So ito po, nakalagay po mga kababayan. So, criminal charge versus BP Sara sa Confi Funds, irekomenda ng Quadcom, inirekomenda ng House Quad Committee na kasuhan si Vice President Sara at kanyang mga kasamahan ng kasong kriminal kaugnay sa hindi may paliwanag na paggasta ng 612.5 million confidential fund. 'Di ba?
Kita nyo mga kababayan, hindi naman po siguro tayo masasabihang fake news nito. At hindi naman po siguro masabihan tayo nag-imbento ng kwento kasi mismo kalat na po yan. Not only me, but lahat po ng vlogger sa Pilipinas ay nababasa at napapanood po yan. Not only the vlogger, but also the mamamayang Pilipino. Diba, mga kababayans? So, ayun nga, mga kababayan, bukod dito, nag-react nga dito si si Princess Abante. Mga kababayan, kung naalala nyo po si Princess Abante, na ang sabi po ni Princess Abante ay medyo masakit-sakit po itong sinabi ni Princess Abante, mga kababayan. Lalong-lalo na sa post nitong Impact Leadership patungkol nga dito kay Sara Duterte. So, hindi po tayo masasabihang fake news dito, mga kababayan, at hindi po tayo masasabihang gumagawa-gawa ng kwento kasi nga mismo itong mga empleyado ng gobyerno ay nakapagsalita din patungkol kay Sara. So, ito po, mga kababayan, according dito kay Princess Abante, ayan po siya, si Princess Abante. So, ang sabi nga niya, ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Oo, kung ang pagtulong sa nagugutom at malasakit ay kalukuhan para sa iilan, mas gustuhin pa naming matawag na tambaluslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Habang abala kayo sa pagpapatawa at paninira, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag, at hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian, trabaho, hindi drama. Yan po ang sabi ni spokesperson, Attorney Princess Abante ng House of Representatives. So, klaro naman po siguro, mga kababayan, no? Hindi po ako fake news. Hindi po ako gumawa ng kwento, mga kababayan. So, yun nga ang sabi niya. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot abroad, sa media appearances, at tila maagang kampanya, si Speaker Romualdez ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng tulong sa nangangailangan. Diba? Ito pa, hindi siya nagpapabango sa media. Hindi siya nagpipress-con para sa sariling interest. Hindi siya gumagamit ng TikTok para magpa-cute. Ang inuna niya ay serbisyo, hindi ambisyon. Di ba? Nakita nyo, mga kababayan? Kaya her final message to critics, habang abala kayo sa pagpapatawa at paninira, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag, at hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Trabaho, hindi drama. So sa poll po dito, si Sara Duterte at ang mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi na supporters ni Duterte. Na hanggang sa ngayon, hindi ko alam kung solid pa ba ang 32 million or buo pa sila. Kasi ang pagkakaalam ko, unti-unti na daw nalalagas at unti-unting nagigising na dahil sa kabulastugan at panluloko, panlilinlang at pang-uuto ng mga Duterte sa kanila. So yun lang po, mga kababayan, yung ating reaksyon patungkol sa Quad Committee hearing sa pangunguna ni Representative Barbers ng Cagayan de Oro ay inirekomenda ng Quadcom Committee na kasuhan ng kriminal ang Office of the Vice President at ilan pang mga kasamahan ni Sara Duterte at kanyang mga staff kaugnay sa mali na paggamit ng 612.5 million confidential fund. So yun lamang po. Maraming salamat.